Tingnan, pakinggan, at sa pamuhay 6. Si Jesus ang tagapagturo. Panimula. Magandang araw. Halika at ating kilalanin ang pinakadakilang tagapagturo. Ang pangalan niya ay Jesus. Tingnan ang larawan na nasa asul na aklat at ilipat sa susunod na pahina kapag narinig ninyo ang tunog na ganito. Unang larawan. Si Jesus ay nagturo sa mga tao. Mateo Kapitulo 5. Sa larawang ito, si Jesus ay nagtuturo sa mga tao ng tungkol sa Diyos. Si Jesus ay nagmula sa Diyos sapagkat siya ang nag-iisang anak ng Diyos. Alam niya ang lahat ng patungkol sa Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat ng tao dahil siya ang nag-iisang tunay na Diyos. Siya ay banal, ngunit nabigo ang mga tao na mabigyan ng nararapat na kaluwalhatian ang Diyos. Ang kanilang kaisipan at mga ginagawa ay hindi mabubuti. Sila ay nahiwalay sa Diyos. Kaya isinugo ng Diyos si Jesus upang lubusang makilala ng tao ang Diyos. Si Jesus ay naparito upang mapanumbalik niya ang magandang relasyon ng Diyos sa tao at ng tao sa Diyos. Mapapakinggan ninyo ngayon ang mga itinuro ni Jesus sa mga tao noong siya ay nanirahan sa mundong ito. Upang magkaroon tayo ng mas malalim na pagkakilala tungkol sa nag-iisang tunay at buhay na Diyos. Ikalawang larawan. Ang dalawang bahay. Mateo Kapitulo 7, talata 24 hanggang 27. Sa larawang ito, si Jesus ay nagtuturo tungkol sa dalawang lalaki. At sinabi niya, kung sino man ang nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito, ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa bato. At kung sino man ang nakikinig, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Dapat ang ating buhay ay nakatayo rin sa isang matibay na pundasyon. Si Jesus ang ating matibay na pundasyon. Kailangan nating sumunod sa kanyang mga katuruan. Kung tayo ay susunod, tutulungan niya tayong mapagtagumpayan si Satanas at ang lahat ng kanyang masasamang espiritu, maging ang mga masasamang kaisipan at gawi sa ating mga buhay. Si Jesus ang ating magiging lakas at gagabay sa ating buhay kahit sa panahon ng kaguluhan. Ikatlong larawan. Ang ilaw ay dapat makita. Mateo Kapitulo 5, talata 14 hanggang 16. Makikita natin sa larawan ang mga kalalakihan na may hawak na ilawan. Ano ang gagawin mo sa ilaw kung madilim? Hawak ng isang lalaki ang kanyang ilawan. Itinaas niya ito upang maliwanagan ang mga taong nasa loob ng tahanan. Ang isa naman ay itinago ang kanyang ilawan sa loob ng sisidlan. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. At ipinakita niya sa atin ang daan patungo sa Diyos. Siya ay naparito upang tayo ay palayain sa kaharian ng kadiliman, tungo sa kaharian ng liwanag. Kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, tatanggapin at isa sa pamuhay natin ang Kanyang mga turo,
Makikita ng mga tao ang liwanag ni Jesus sa ating buhay. Sinabi ni Jesus, "Pagliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabuting gawa at mabigyan ng karangalan ang inyong Ama na nasa langit." Ika-4 na larawan. Sinaktan ng Romano ang isang Hudyo. Mateo, Kapitulo 5, talata 38 hanggang 42, at Roma, Kapitulo 12, talata 11. Nang nanirahan si Jesus sa lupain ng mga Hudyo, ang mga dayuhang Romano ang namuno sa kanila. Madalas na hindi maganda ang pakikitungo ng mga sundalong Romano sa mga Hudyo. Makikita natin sa larawan na kinuha ng sundalong Romano ang balabal ng lalaki. Ano ang dapat gawin ng lalaki? Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung ang iba naman ay maghain ng sakdal laban sa'yo upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong balabal. Huwag mong gantihan ang mga taong gumawa sa'yo ng masama, sapagkat sinabi ni Jesus, 'Akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti.' Paparusahan ng Diyos ang mga taong patuloy na gumagawa ng masama. Ang parusang ito ay darating sa buhay nila sa panahong ito o pagkatapos ng kamatayan. Tinuturuan tayo ng Diyos na gantihan ng kabutihan ang mga gumagawa sa atin ng masama. Nais niya na gumawa tayo ng mabuti sa ating mga kaaway. Patawarin at pagpalain natin ang mga sumusumpa sa atin. Ika-5 larawan, ang pananalangin sa Diyos. Mateo, Kapitulo 6, talata 5 hanggang 15. Sa larawang ito, makikita natin ang dalawang lalaki na nananalangin. Ang isa ay nakatayo sa lansangan, nananalangin ng mahaba at paulit-ulit. Nais niyang siya ay makita ng mga tao at bigyan ng papuri. Sinabi ni Jesus, "Kung mananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Gusto nilang ipakita sa tao na sila ay nananalangin. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala." Sinabi pa ni Jesus, "Ngunit kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong silid at isara ang inyong pinto, at manalangin sa inyong Ama ng lihim. Siya na nakakakita ng lahat ang magpapala sa iyo. At sa inyong pananalangin, huwag kayong gumamit ng maraming salitang walang kabuluhan tulad ng ginagawa ng mga pagano. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa mahaba at paulit-ulit nilang sinasabi. Huwag kayong maging katulad nila, sapagkat alam ng inyong Amang nasa langit ang inyong pangangailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Ganito dapat kayo manalangin. Ama naming nasa langit, turuan mo kaming mabigyan ng karangalan ang iyong pangalan. Dumating nawa sa amin ang iyong kaharian, masunod nawa namin ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ilayo mo kami sa mga tukso at iligtas mo kami sa gawa ng masasama." Ika-6 na larawan. Ang masama ay nagtatanim ng masamang damo. Mateo, Kapitulo 13, talata 24 hanggang 30, at talatang 36 hanggang 43. Ang ilang masasamang lalaki ay nagtungo at nagtanim ng mga damo
sa isang bagong tanim na bukid. Ang mga kalalakihang ito'y kaaway ng may-ari ng lupa. Ang mga damo ay katulad din ng magagandang pananim. Hindi maaalis ng may-ari ng lupa ang mga damo dahil masisira din niya ang mabubuting pananim. Naghintay na lamang siya hanggang sa panahon ng pag-aani at sinabihan niya ang mga tagapag-ani na ihiwalay ang mabubuting ani at itapon naman sa apoy ang mga damo. Ang Diyos ay katulad ng may-ari ng lupa at si Satanas naman ay katulad ng masasamang lalaki. Si Satanas ay naglagay ng masasamang tao sa mamamayan ng Diyos dito sa mundo. Kapag dumating na ang tamang panahon, si Jesus ay muling babalik. Ihihiwalay niya ang masasama sa mga pinili ng Diyos na nagbibigay karangalan sa Kanya. Isasama ni Jesus ang lahat ng naniniwala at nagtitiwala sa Kanya upang makapiling niya magpakailanman. Ngunit sa mga hindi mananampalataya kay Jesus ay itatapon sa dagat-dagatang apoy kung saan parurusahan sila ng Diyos. Ikapitong larawan, si Jesus at ang mga bata. Mateo, Kapitulo 18, talata 1 hanggang 6, at Kapitulo 19, talata 13 hanggang 15. Isang araw, may mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus. Hinais nilang pagpalain at ipanalangin ni Jesus ang mga bata. Ngunit sinubukang itaboy ng mga alagad ni Jesus ang mga bata. Hindi nasiyahan si Jesus sa kanilang ginawa at sinabi niya, "Hayaan ninyong lumapit ang mga bata sa akin. Huwag ninyo silang pagbawalan. Sapagkat sa mga katulad nila nakalaan ng kaharian ng langit." Sinabi din ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Maliban na kayo ay magbago at maging katulad ng mga batang ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakumbaba ng tulad sa mga batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Ang sino mang nagmamataas at nag-iisip na mas mahalaga siya kaysa sa iba ay hindi totoong tagasunod ni Jesus." Ikawalong larawan, ang pastol at ang tupa. Mateo, Kapitulo 18, talata 12 hanggang 14, at Juan, Kapitulo 10, talata 14. Isang araw, tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Mag-ingat kayo. Huwag ninyong hamakin ang mga maliliit na ito." Ang tinutukoy ni Jesus ay ang mga batang kasama nila. At sinabi pa niya, kung ang isang tao ay nagmamay-ari ng 100 tupa, at ang isa sa kanila ay nagpagala-gala at nawala, hindi ba niya iiwan ang 99 sa burol upang hanapin ang isang nawawala? At kapag ito'y kanyang natagpuan, higit siyang matutuwa kaysa sa 99 na hindi nawala. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Ayaw ni Jesus na mawala ang sinumang tao. Nilikha ng Diyos ang lahat ng tao sa mundo, at sila ay pag-aari ng Diyos. Kung sino man ang sumusunod kay Satanas, siya ay katulad ng tupang naligaw at nawala. Sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang aking mga tupa, at ako ay kilala nila." Si Jesus ay tinatawag na mabuting pastol sapagkat siya ay dumating upang hanapin at iligtas ang mga nawala sa Diyos. Si Jesus ay patuloy na naghahanap at nagliligtas ng mga nawawala. Ikasyam na larawan, ang hindi mapagpatawad na alipin. Mateo, Kapitulo 18,
talata 21 hanggang 35. Isang alipin ang minsan ay nagkautang sa kanyang hari ng malaking halaga. Ngunit hindi niya ito mabayaran. Kaya inutusan ng hari na ipagbili siya at ang kanyang pamilya upang maging alipin. Ngunit nagmakaawa ang alipin sa hari. Nabigyan pa siya ng panahon upang mabayaran niya ang kanyang pagkakautang. Naawa naman ang hari sa alipin at pinatawad siya sa lahat ng kanyang pagkakautang at siya ay pinalaya. Pagkaalis niya, ay nakita niya ang kapwa alipin na may malit na utang sa kanya na hindi pa nababayaran. Agad niya itong sinakal at pinagbabayad ng utang. Dahil hindi kaagad makapagbayad ang kapwa alipin, ipinakulong niya ito hanggang sa makapagbayad. Ipinarating sa hari ng ibang mga lingkod ang buong pangyayari. Nagalit ang hari at nagsabi, "Masamang alipin! Pinatawad kita sa iyong pagkakautang sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat mahabag ka rin sa kapwa mo alipin tulad ng ginawa ko sa iyo?" Kaya ipinakulong ng hari ang masamang alipin hanggang sa makapagbayad ito ng kanyang utang. Pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya kailangan din nating patawarin ang mga nagkasala sa atin. Ikasampung larawan. Ang mga manggagawang nakatanggap ng kanilang bayad. Mateo, Kapitulo 20, talata 1 hanggang 16. Lumabas ang may-ari ng lupa upang maghanap ng mga magtatrabaho sa kanyang ubasan. Nakipagkasundo siyang magbabayad sa kanila ng isang salapi para sa isang buong araw na pagtatrabaho. Pagkatapos ng isang buong araw, ay pumunta ang mga manggagawa upang kunin ang kanilang bayad. Ang unang tao na nakatanggap ng bayad ay ang huling kinuha para magtrabaho. Kakaunti lamang ang kanyang nagawa. Ngunit, mabait ang may-ari ng lupa. Binigyan niya ang manggagawa ng isang salapi. Bayad iyon para sa isang buong araw na trabaho. Ang sumunod naman ay ang nagtrabaho ng kalahating araw. At ang isa naman ay nagtrabaho ng isang buong araw. Ngunit ang lahat ng mga manggagawa ay tumanggap ng magkakaparehong bayad. Ang lalaking nagtrabaho ng buong araw ay hindi nasiyahan. Nais niyang dagdagan ng may-ari ang kanyang bayad. Ngunit sinabi ng may-ari ng lupa, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't sumang-ayon ka na magtrabaho buong araw para sa isang salapi? Kunin mo na ang iyong bayad at ikaw ay umalis. Nais kong bigyan ang lalaking huling tinawag para magtrabaho ng katulad ng halagang ibinigay ko sa iyo. Wala ba akong karapatang gawin ang nais ko sa sarili kong salapi? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y mapagbigay?" Ang Diyos ay katulad ng may-ari ng lupa. Siya ay mabuti at mapagbigay. Ginagawa niya ito dahil sa biyaya niya para sa ating lahat. Ipinagkaloob niya ang parehong kaligtasan sa lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Ito ay walang bayad na kaloob at hindi rin kabayaran para sa mabubuting gawa natin dito sa mundo. Ikalabing isang larawan, ang 5 babae sa labas ng pintuan. Mateo, Kapitulo 25, talata 1 hanggang 13. Nagkwento si Jesus ng tungkol sa 10 dalaga. Naghihintay sila sa pagsisimula ng isang kasalan. Nang maghating gabi, ay biglang dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 dalaga ay nakahanda upang siya ay salubungin. Sinindihan nila ang kanilang mga dalang ilawan at sumama sila sa piging, kasama ang lalaking ikakasal. Ngunit ang iba pang 5 dalaga ay mga hangal. Wala silang dalang langis para sa kanilang ilawan. Kaya lumabas sila upang bumili. Nang sila ay bumalik, nakita nila
na nakasarado na ang pinto. Kaya sumigaw sila, "Ginoo! Ginoo, pagbuksan niyo po kami!" Sumagot ang lalaking ikakasal, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala." Si Jesus ngayon ay nasa langit na. Siya ang makalangit na lalaking ikakasal. Isang araw, si Jesus ay muling magbabalik sa mundo. Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Dapat tayo ay laging nakahandang salubungin siya sa anumang oras. Sapagkat kukunin ni Jesus ang lahat ng para sa kanya upang makasama niya sa langit. Ngunit ang mga hindi nakahanda ay hindi makakapasok sa langit. Ikalabing-dalawang larawan, ang Panginoon at ang kanyang mga tagapaglingkod. Mateo, Kapitulo 25, talata 14 hanggang 30. Paano tayo magiging handa sa pagdating ni Jesus? Makikita natin sa larawan ang pagbabalik ng isang natatanging lalaki mula sa kanyang mahabang paglalakbay. Bago siya umalis, ay pinagkatiwala niya sa kanyang mga lingkod ang ilan sa kanyang mga pag-aari. Ang isang lingkod ay binigyan niya ng 5 pirasong salapi. Ipinangalakal kaagad ng lingkod ang kanyang natanggap at tumubo agad ito ng 5 para sa kanyang Panginoon. Ang sumunod na lingkod ay binigyan ng 2 at tumubo din ito ng 2 para sa kanyang Panginoon. Nang magbalik ang kanilang Panginoon at nakita niya kung papaano nila napamahalaan ang kanyang salapi, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, "Magaling, aking mabuti at tapat na mga lingkod. Pinatunayan ninyo na mapagkakatiwalaan kayo sa maliit na bagay. Pamamahalain ko kayo sa mas malaking halaga. Hali kayo at magdiwang kasama ko." Ngunit ang pangatlong lingkod na tumanggap ng isang salapi, itinago lamang niya ito at inilagay sa kanyang pangangalaga. Wala siyang ginawa upang tumubo ito. Nagait ang kanyang Panginoon at nagsabi, "Masama at tamad na lingkod! Alam mo na gusto ko ang pinakamahusay mula sa inyo. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit papano ay tumubo sana ito." Kinuha niya ang salapi at ibinigay niya sa lingkod na binigyan niya ng 5 salapi na tumubo din ng 5. At sinabi niya, "Itapon ninyo sa labas doon sa kadiliman ang walang silbing lingkod na ito, kasama ng mga taong tumatangis at nagngangalit ang mga ngipin dahil sa sakit." Si Jesus ang Panginoon ng mga mananampalataya. Si Jesus ay napunta sa langit at muling magbabalik. Binigyan niya ang kanyang mga tagasunod ng mga kaloob at kakayahan upang magamit sa paglilingkod sa kanya. Mabuting gamitin natin ang lahat ng meron tayo upang mabigyan natin siya ng kaluguran. Nangako siya na pagpapalain niya ang lahat ng naglilingkod sa kanya ng may katapatan. Ikalabintatlong larawan, binautismuhan si Jesus. Marcos, Kapitulo 1, talata 4 hanggang 13. Sa larawang ito, makikita natin si Jesus bago pa man siya magsimulang magturo sa mga tao. Ang lalaking nasa tabi niya ay si Juan Bautista. Alam ni Juan na si Jesus ang isinugo ng Diyos dito sa mundo. Binalaan ni Juan ang mga Hudyo na talikuran ng kanilang masasamang gawa at sambahin ang nag-iisa at tunay na Diyos. Ang mga naniwala sa mga mensahe ni Juan mula sa Diyos ay binautismuhan sa tubig. Ang bautismo ay isang palatandaan na nais nilang sila ay patawarin ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Sinabi ni Juan, "Pagkatapos ko ay may darating na mas makapangyarihan kaysa sa akin. Binautismuhan ko kayo sa tubig, babautismuhan naman niya kayo sa banal na espiritu." Nagtungo si Jesus kay Juan
upang magpabautismo, kahit hindi naman siya nagkasala. Nang umahon si Jesus mula sa tubig, isang kamanghamanghang pangyayari ang naganap. Bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang banal na espiritu na tulad ng isang kalapati. Nagsalita ang Diyos mula sa langit at sinabi, "Ikaw ang pinakamamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Pagkatapos niyang bautismuhan, pinahintulutan ng Diyos si Satanas na tuksuhin si Jesus. Ginamit pa ni Satanas sa maling paraan ang salita ng Diyos upang subukin si Jesus. Subalit, napagtagumpayan ni Jesus si Satanas sa pamamagitan ng pagtugon mula sa nasusulat na mga salita ng Diyos sa kapangyarihan at gabay ng banal na Espiritu. Ikalabing-apat na larawan, ang pagtawag ni Jesus sa kanyang mga alagad. Marcos, Kapitulo 1, talata 12 hanggang 20. At Mateo, Kapitulo 28, talata 11 hanggang 20. Pagkatapos ni Jesus na mapagtagumpayan si Satanas, siya ay nagpatuloy upang gawin ang mga naisipagawa sa kanya ng Diyos. Sinugo ng Diyos si Jesus dito sa lupa upang ipangaral ang magandang balita ng Diyos, upang turuan ng mga tao, pagalingin ang mga may sakit, at puksain ang mga gawa ni Satanas. Ang ibig sabihin ng salitang Kristo ay ang pinili ng Diyos. Nakita ng maraming tao na si Jesus ay may kapangyarihan mula sa Diyos. Isang araw, habang naglalakad si Jesus sa tabing dagat ng Galilea, nakita niya ang 4 na mangingisda. Sinabi niya sa kanila, "Halika kayo at sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Kaagad lang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Pumili pa si Jesus ng 8 lalaki. Ang 12 pinili ni Jesus ay naging kanyang mga alagad upang makasama at matuto sa kanya. Nasaksihan nila ang mga himalang ginawa ni Jesus, kaya't alam nila na siya ay nagmula sa Diyos. Kinalaunan, ang mga alagad ay naging mga apostol ni Jesus, na ang ibig sabihin ay ang kanyang mga isinugo. Nangaral sila ng magandang balita tungkol kay Jesus at nagpagaling din ng mga may sakit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi naglaon ay binigyan sila ni Jesus ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na espiritu. Meron silang kapangyarihan sa masasamang espiritu, kaya napapalayas nila ang mga ito at nakagagawa din sila ng iba't ibang uri ng himala. Nang natapos na ni Jesus ang kanyang misyon dito sa lupa, bago pa siya bumalik sa langit, ay binigyan niya ang kanyang mga apostol ng kautusan. "Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng mga iniutos ko sa inyo." Ikalabing-limang larawan, ang lalaking may sakit sa balat. Marcos, Kapitulo 1, talata 40 hanggang 45. Isang araw, may isang lalaking may nakakakilabot na sakit sa balat ang lumapit kay Jesus. Lumuhod siya kay Jesus at nagmakaawa. "Kung iyong nanaisin, magagawa mo akong linisin." Ang mga taong may ganitong sakit ay sapilitang pinatitira sa labas ng lungsod. Ang ibang mga tao ay natatakot na lumapit sa kanila. Ngunit si Jesus ay puno ng awa sa taong ito. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Nais ko, maging malinis ka." Kaagad na gumaling ang lalaki mula sa kanyang sakit na ketong. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mong sasabihin kanino man ang tungkol dito. Sa halip,
ay pumunta ka sa pari at hayaan mo silang suriin ka. At maghandog ka ng alay ayon sa kautusan ni Moises para sa mga gumaling sa sakit na ito. Ito ang patunay sa mga tao na ikaw ay malinis na. Dahil sa labis na kagalakan, pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita sa lahat ng tao ang nangyari sa kanya. Si Jesus ay hindi sumunod dahil sa kagustuhan ng tao. Ginawa niya ito dahil ito ang nais ng Diyos na gawin niya. Itataas niya ang mga taong itinakwil. Inalis niya mula sa kahihiyan ang taong ito at ibinalik ang kanyang dangal. Tinulungan din niya itong makabalik sa lungsod kung saan siya pinalayas. Maaari ka din na maialis ni Jesus mula sa lahat ng iyong kahihiyan at maibalik ang iyong dangal kung hihilingin mo ito sa Kanya. Ikalabing-anim na larawan, ang taong idinaan sa bubungan. Marcos, Kapitulo 2, talata 1 hanggang 12. Isang araw, si Jesus ay nasa loob ng isang bahay. Nagtuturo sa mga tao ng tungkol sa Diyos. Nang oras ding iyon, may 4 na lalaking nagnanais na magdala ng isang lumpo kay Jesus. Ngunit dahil sa dami ng tao, hindi sila makapasok sa loob ng bahay. Kaya't gumawa sila ng butas sa bubong at mula doon ay ibinaba ang isang lumpo. Nakita ni Jesus ang kanilang pagtitiwala sa Kanya, kaya sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Naggalit kay Jesus ang mga pinuno ng simbahan nang marinig nila ito at sinabi nila, "Hindi ba't walang ibang makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lamang?" Hindi sila naniniwala na si Jesus ay nagmula sa Diyos. Kaya sinabi ni Jesus sa lumpo, "Bumangon ka at dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Agad na gumaling ang lalaki. Sa ganitong paraan, ipinakita ni Jesus sa mga tao na siya ay mula sa Diyos. Meron siyang kapangyarihan ng Diyos na magpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman at meron din siyang kapangyarihan magpatawad sa mga kasalanan ng tao. Ikalabing-7 larawan. Pinagaling ni Jesus ang kamay ng isang lalaki. Marcos, Kapitulo 3, talata 1 hanggang 5. Si Jesus ay nasa bahay dalanginan ng mga Hudyo kung saan naroon din ang mga pinuno ng simbahan. Naroon din ang isang lalaking paralisado ang kamay. Ito ay ang 7 araw ng linggo kung kailan ang mga Hudyo ay sumasamba sa Diyos. At sa batas ng mga Hudyo, walang sino man ang maaaring gumawa sa araw na iyon. Binabantayan ng mga Hudyo si Jesus kung pagagalingin niya ang lalaki. Si Jesus ay may malasakit sa mga tao, kaya patuloy niya pa rin itong pagmamalasakitan. Ngunit ang mga pinuno ng simbahan ay walang malasakit. Nais lamang nilang makita na si Jesus ay lumabag sa batas ng mga Hudyo upang magkaroon sila ng pagkakataon na siya ay ipapatay. Tinanong ni Jesus ang mga pinuno, "Alin ba ang ipinahihintulot sa araw na ito, Sabat, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay?" Hindi makasagot ang mga Hudyo dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Kaya sinabi ni Jesus sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at nakita ng lahat na gumaling at muling nanumbalik ang lakas ng kanyang kamay. Nararapat lamang na sambahin natin ang Diyos, subalit kailangan din nating pagmalasakitan ang ibang tao. Kung hindi natin ito gagawin, ang ating pagsamba
at paglilingkod ay mawawalan ng saysay at kabuluhan. Ikalabing-walong larawan. Pinatigil ni Jesus ang bagyo. Marcos, Kapitulo 4, talata 35 hanggang 41. Sa larawang ito, makikita natin si Jesus at ang kanyang mga alagad na nasa bangka patawid sa malaking lawa. Habang naglalayag, ay inabot sila ng malakas na bagyo. Ang tubig ay pumasok sa loob ng bangka at nagsimulang lumubog. Si Jesus ay natutulog noon sa hulihan ng bangka. Kaya ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung kami ay malunod?" Bumangon si Jesus at sinabi niya sa alon at hangin, "Tumigil ka at manahimik." Agad ngang tumigil ang hangin at nanahimik ang lawa. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba ay wala pa rin kayong pananampalataya?" Ang mga alagad ay labis na namangha at sinabi, "Sino ba ang taong ito? Kahit ang hangin at ang alon ay sumusunod sa kanya." Alam natin na si Jesus ay ang Diyos at meron siyang kapangyarihan sa lahat ng tao, mga espiritu at lahat ng iba pang kanyang nilikha. Kaya, mapagkakatiwalaan natin si Jesus na tayo ay kanyang iingatan at bibigyan ng kapayapaan sa oras ng kaguluhan. Ikalabing-siyam na larawan. Ang babae sa napakaraming tao. Marcos, Kapitulo 5, talata 25 hanggang 34. Nakikita niyo ba sa larawan ang babae sa kumpulan ng mga tao? Siya ay 12 taon nang dinudugo. Marami na siyang pinuntahang mga manggagamot, subalit wala silang nagawa. Naging dahilan pa ito ng kanyang matinding paghihirap. Naubos na ang kanyang mga ari-arian sa pagpapagamot. Ngunit, sa halip na gumaling, ay lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niyang si Jesus ay kayang magpagaling ng mga sakit. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Kaya nakipagsiksikan siya sa karamihan ng tao hanggang makarating siya sa may likuran ni Jesus at hinawakan ang damit nito. At agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niya sa kanyang katawan na siya ay gumaling. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya tumigil siya at sinabi, "Sino ang humawak sa aking damit?" Maraming taong nakapaligid noon kay Jesus. Dahil alam ng babae kung anong nangyari sa kanya, kaya takot na lumapit siya kay Jesus. Nagpatira pa sa harap niya at ipinagtapat ang buong pangyayari. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa, malaya ka na sa iyong pagdurusa." Itinuturo sa atin ng salita ng Diyos na si Jesus ay nakapagpapagaling pa rin sa mga taong nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Maraming tao sa mundong ito at kilala ni Jesus ang bawat isa at siya ay nagmamalasakit sa ating lahat. Siya rin ay nagmamalasakit sa iyo at nais niya ring lumapit ka sa Kanya at magtiwala. Ikadalawampung larawan. Si Jesus at ang batang namatay. Marcos, Kapitulo 5, talata 22 hanggang 24 at talata 35 hanggang 43. Si Jairo ay mahalagang tao sa simbahan ng mga Hudyo. Ang kanyang anak na babae ay may matinding karamdaman. Tinawag niya si Jesus na puntahan at pagalingin ang kanyang anak. Ngunit, bago pa dumating si Jesus sa kanilang tahanan, ay namatay na ang bata. Sinabi ni Jesus kay Jairo, "Huwag kang matakot, manalig ka lang."
Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nadatnan nila ang maraming tao na nagiiyakan at nananaghoy kaya pinaalis sila ni Jesus. Isinama ni Jesus ang 3 sa kanyang mga alagad kasama si Jairo at kanyang asawa sa silid kung saan naroon nakaratay ang namatay na bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at nagsabi, "Batang babae, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Kaagad namang bumangon ang batang babae at lumakad-lakad. Sinabi sa kanila ni Jesus na bigyan ng makakain ang bata. Tunay nga na si Jesus ay may kapangyarihan kahit sa kamatayan. Ang lahat ng nananalig at sumusunod sa Kanya ay hindi dapat matakot sa kamatayan. Si Jesus ay mas makapangyarihan kaysa kay Satanas, maging sa kasalanan at sa kamatayan. Ika-21 larawan. Si Jesus at ang dayuhang babae. Marcos, Kapitulo 7, talata 24 hanggang 30, at Mateo, Kapitulo 15, talata 21 hanggang 28. Isang araw, isang dayuhang babae ang lumapit kay Jesus. Ang kanyang anak na babae ay inaalihan ng masamang espiritu. Patuloy siya sa pagmamakaawa kay Jesus na palayasin ang masamang espiritu. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, siya ay naparito upang tulungan muna ang mga Hudyo. Kung uunahin niyang tulungan ang dayuhang babae bago tulungan ang mga Hudyo, ito ay tulad ng pagpapakain sa mga aso bago pakainin ang kanyang mga anak. Sinabi pa ni Jesus, hayaan mo munang makakain ng mga bata hanggang sa gusto nila, sapagkat hindi tamang kunin ang tinapay ng mga bata at itapon sa kanilang mga aso. Sumagot ang babae, Opo, Panginoon, ngunit kinakain din ng mga asong nasa ilalim ng mesa ang mga tira ng mga anak. Kaya sinabi ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Gagawin ko ang hinihiling mo. Umuwi ang babae at natagpuan niya ang kanyang anak na iniwan na ng masamang espiritu. Mahal at tinutulungan ni Jesus ang lahat ng tao mula sa lahat ng mga tribo at sa lahat ng bansa. Nais ni Jesus na magtiwala tayo sa Kanya katulad ng dayuhang babae upang tayo ay mapalaya sa matinding gapos at kapangyarihan ni Satanas. Ika-22 larawan. Si Jesus at ang pipit-binging lalaki. Marcos, Kapitulo 7, talata 31 hanggang 37. May mga tao na nagdala ng isang lalaki kay Jesus. Siya ay pinanganak na bingi at hindi nakakapagsalita ng maayos. Nagmakaawa sila kay Jesus na ipatong ang kanyang kamay sa lalaki. Inilayo ni Jesus ang lalaki sa karamihan ng tao at inilagay niya ang kanyang mga daliri sa tenga nito. Pagkatapos, dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng lalaki. Tumingala si Jesus sa langit at huminga ng malalim at sinabi, "Pumukas ka." At kaagad-agad nga na nakarinig at nakapagsalita ng maayos ang lalaki. Namanghang lahat ng tao at nagsabi, ang lahat ng kanyang ginawa ay napakabuti. Pinagaling pa niya ang mga bingi at pipi. Nilikha ni Jesus ang lahat ng parte ng ating katawan. Meron siyang kapangyarihan laban sa lahat ng ating karamdaman. Walang hindi siya kayang gawin. Maaari nating hilingin sa Kanya na pagalingin tayo at katulad ng lalaking bingi, ipamalita din natin sa iba ang tungkol sa Diyos. Ika-23 larawan. Tinulungan ni Jesus ang bulag na makakita. Isayas, Kapitulo 53, talata 4, at Marcos, Kapitulo 8, talata 22 hanggang 26, at Santiago, Kapitulo 5, talata 13 hanggang 16.
Isang araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang isang bulag na lalaki. At hiniling nila kay Jesus na pagalingin ang lalaki. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bulag at inakay palabas ng bayan. Dinuraan niya ang mga mata ng lalaki at ipinatong ang kanyang mga kamay at nagtanong, "Meron ka bang nakikita?" Sumagot ang lalaki at sinabi, "Nakakakita po ako ng mga taong parang mga punong kahoy na naglalakad." Muling ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng lalaki. Pagkatapos ay nanumbalik ang kanyang paningin. Nakakita na siya ng malinaw. Ganun pa rin si Jesus ngayon. Kung ano ang nagawa niya noon, ay magagawa pa din niya ngayon. Sinasabi ng salita ng Diyos, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Meron ba sa inyo ang nakakaranas ng kahirapan? Dapat siyang manalangin. Meron ba sa inyo ang may sakit? Dapat niyang ipatawag ang mga matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran siya ng langis sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang panalangin may kasamang pananampalataya ay makakapagligtas sa sinumang may sakit at pagagalingin siya ng Panginoon. Kung siya ay nakagawa ng kasalanan, siya ay patatawarin. Kaya aminin ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ang bawat isa upang kayo ay gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ika-24 na larawan. Pinagaling ni Jesus ang batang inaalihan ng masamang espiritu. Marcos, Kapitulo 9, talata 14 hanggang 29, at ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, talata 10. Isang araw, dinala ng isang lalaki ang kanyang anak sa mga alagad ni Jesus. Hiniling niya sa kanila na palayasin ang isang masamang espiritu na nasa kanyang anak. Ngunit hindi nila magawa, kaya dinala nila ang bata kay Jesus. Nang makita ng masamang espiritu si Jesus, bigla nitong pinangisay ang bata, natumba sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang bibig. Ang ama ng bata ay nawawalan na ng pag-asa na matutulungan sila ni Jesus. At sinabi niya kay Jesus, "Maawa kayo sa amin. Kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami." "Kung may magagawa ako?" tanong ni Jesus. Lahat ng bagay ay posible para sa kanya na naniniwala. Sumagot ang ama ng bata, "Naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya." Habang dumadating ang mga tao para makiusisa, sinabi ni Jesus sa masamang espiritu, "Ikaw, espiritu na pumipigil sa batang ito na makapagsalita at makarinig, inuutusan kita, lumabas ka sa katawan ng batang ito at huwag nang babalik." Nagsisigaw ang masamang espiritu at saka lumabas sa katawan ng bata. Ang bata ay nakahiga at hindi na gumagalaw. "Patay na siya," sabi ng mga tao. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at tinulungan niya itong makatayo, at ang bata ay tumayo. Hindi naglaon, tinanong ng mga alagad si Jesus ng palihim, "Bakit hindi namin napalayas ang masamang espiritong iyon?" Sumagot si Jesus, "Mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin." Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, pinapatay ng mga pinunong Hudyo si Jesus. Ngunit sa panahon ding iyon, nangyari ang pinakadakilang himala sa lahat ng nagawa ni Jesus. Muli siyang nabuhay mula sa kamatayan, natalo niya si Satanas at ang kamatayan magpakailanman. Si Jesus ay mas dakila kaysa sa mga espiritu at mga Diyos sa mundong ito. Meron siyang kapangyarihan laban sa sakit at kamatayan, at ililigtas niya tayo sa espiritual na pagkabulag at sa kapangyarihan ni Satanas.
si Jesus ay makapangyarihan sa lahat ng bagay sapagkat siya ang nag-iisa at tunay na Diyos.